Aking asawa, buhay ka pa pala. Pinalias ako ng iyong ina, mahal. At sinabi niya sa iyo na ako'y patay na. Ang isang asawang lalaki ay matinding nangungulila pa rin sa kanyang asawa, bagamat isang taon na mula nang ipahayag na namatay ito. Ang matinding pananabik ang naktulak sa kanya upang bumalik sa baryo na saksing kanilang mga alaala. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan ang isang katotohanang mahirap paniwalaan. Ang kanyang asawa ay buhay pa pala at kasalukuyang nakatira sa isang simpleng kubo kasama ang kanilang dalawang anak. Paano nangyari iyon? Ano ang tunay na tinago sa kanya sa buong panahong iyon? Ngunit bago iyon, huwag kalimutang i-click ang like button kung nagustuhan mo ang video na ito at mag-subscribe upang lumaki ang channel na ito at magkomento kung saan ka nagmula. Dahil masaya akong malaman na nanonood ka mula sa sulok ng Pilipinas. At simulan na natin. Nakaupo si Lakan ng tuwid sa harap kang bintanang hotel na nakaharap sa isang kakaibang siyudad na hindi pa niya napuntahan. Ang usaping negosyo na kanyang hawak ngayon ay hindi simpleng bagay, kundi isang malaking negosasyon na magtatakda ng direksyon ng negosyo ng kanilang pamilya sa mga susunod na taon. Bilang isang lalaking 32 taong gulang na may hawak na malaking responsibilidad, hindi siya maaring sumugal sa kabiguan kahit na hindi buo ang kanyang puso sa lugar na ito. Bawat detalye ay kailangang ihanda ng maingat at bawat pirma ay kailangang tiyakin ang pagiging legal dahil maraming mata ang nahihintay sa desisyon na kanyang gagawin ngayong tanghali. Mayos na nakahanay ang mahahalagang dokumento sa matibay na mesa na gawa sa kahoy, samantala sinubukan niyang kalmahin ang kanyang mga nerbiyos na tense dahil sa lumiliit na oras. Sa likod ng kanyang abalang schedule, ang isip ni Lakan ay paminsan-minsan ay lumilipat ng malayo pabalik sa bahay kung saan niya iniwan ang lahat ng kanyang kaligayahan. Naalala niya ang ngiti ni Liwei, ang kanyang asawa na kasalukuyang 5 buwan ng nagdadalang tao at nangangailangan ng higit na pag-aalaga. Mabigat sa loob niya na kinailangan niyang manatili sa labas ng siyudad ng ilang araw, lalo na sa panahong nagsisimula ng mangailangan ng dagdag na atensyon ang pisikal na kondisyon ni Liwei bilang magiging ina. Gayunpaman, para sa kinabukasan ng kanilang hindi pa naipapanganak na anak at para sa kapakanan ng kanilang maliit na pamilya, naramdaman ni Lakan na kailangan niyang isakripisyo ang kanilang oras upang tiyakin na mananatiling matatag at sapat ang kanilang pananalapi. Bumuntong hininga siya ng malalim habang pabulong na sinasabi sa sarili na matatapos din ang lahat ng ito at makakauwi na siya. Ang katahimikan ng tanghali ay biglang nabasak ng malakas na umugong ang kanyang komunikasyon sa mesa kasabay ng malakas na tunong ringtone. Bahagyang nagulat si Lakan mula sa kanyang pagmumuni-muni at sinilip ang nakasinding screen ng telepono na nagpapakita na pangalan na kilala niya ng husto. Ang pangalan ng kanyang ina ang nakita niya sa screen. Isang tawag na karaniwan lang sana, ngunit sa ganitong pagkakataon, tila nagdala itong kakaibang panginginig. Ang kanyang magadaliri na hawak pa rin ang panulat ay huminto sandali bago niya sa huli ay nagpasya na i-slide ang berdeng pindutan upang sagutin ang tawag. May kakaibang pakiramdam na biglang sumiksik sa dibdib ni Lakan nang makita ang pangalan na iyon sa gitnang kanyang abalang trabaho na karaniwan ay hindi ginagambalang pamilya sa oras ng trabaho. Kinuha niya ang telepono at inilapit sa kanyang tainga habang nakatayo ng tuwid, sinisikap na gawing comfortable ang kanyang posisyon bago magsalita. Inayos niya ang kanyang hininga upang maging matatak at hindi magpakita ng pagkabalisa na nagsisimula na niyang maramdaman mula nang tumunok ang telepono. Sa kabilang dulo, narinig ang boses ng kanyang ina na kakaiba sa dati. May tonong pagmamadali na nakapaloob sa maikling pagbati na narinig. Sinubukan ni Lakan na manatiling kalmado kahit na ang kanyang instinct bilang isang asawa at anak ay nagsisimula nang magbigay ng senyales ng panganib na hindi niya maring balewalain. Sa boses na sinikap niyang panatilihing patag at magalang, binati ni
lakan pabalik ang pagbati mula sa kabilang dulo nang hindi nalalaman kung anong bagyo ang naghihintay sa kanya. Hello, opo, inay, mahina niyang wika, sinisikap na magtunok relax, ngunit ang kanyang puso ay mas mabilis na bumibilis kaysa sa karaniwan. Pindutin ni Lakan ang berdeng pindutan sa touchscreen na maliwanag pa rin sa medyo madilim na silid. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang tonong boses upang magtunog, relax at hindi magpakita ng pagkabalisa na nagsisimula ng gumapang sa kanyang dibdib. Hello, opo, inay, bakit po kayo tumawag ngayong tanghali? Tanong ni Lakan na may boses na sinikap niyang panatilihing matatag. Bagamat may bahagyang panginginig na mahirap itago, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa bintana. Tila ang paggalaw ng kanyang katawan ay makakatulong na pakalmahin ang kanyang isip na biglang naging alisto sa hindi inaasahang tawag na ito. Sa background, patuloy pa ring naririnig ang tunong na air conditioner na lumilihang kaibahan sa biglang katahimikan na bumabalot sa kanilang pag-usap. Sa kabilang dulo, malinaw na narinig ang boses ngang ina sa speaker ng telepono. Gayunpaman, may kakaiba sa karaniwang intonasyon na madalas ay masalita o puno ng pagmamadali. Sa pagkakataong ito, ang boses ay mas pate, medate at naulalaman na pamamadali na automatikong naupatindi kay Lakan. Nahintay siya na magpatuloy ang kanyang ina sa pagsasalita dahil ang paunang pagbati ay sinagot lamang ng maikling pagtawag sa pangalan ng walang karaniwang pagpapakilala na kanilang ginagawa. Huminga si Lakan ng malalim, sinisikap na ihanda ang kanyang isip para sa anumang balita na sasabihin. Kung ito man ay tungkol sa negosyo ng pamilya o isang isyu sa bahay na nangangailangan ng mabilis na desisyon mula sa kanya bilang pinuno ng pamilya. Walang paunang salita o anumang pagpapakilala pagkatapos ng maikling pagbati kanina, diretso nang sinabi ngang ina ang punot dulo ng tawag sa telepono na nagpabagong lahat. Ang boses niya ay narinig na malamig nang sabihin na namatay na si Liwei dahil sa isang biglaang aksidente na nangyari kaninang umaga. Ang mga salitang iyon ay humampas kay Lakan na parang kidlat sa kalagitnaan ng araw, dahilan upang mawalan siyang balanse sandali at tila huminto ang mundo sa paligid niya. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong ng detalyan ng pangyayari o kung paano ito nangyari dahil patuloy ang boses ng ina ng walang tigil upang makahinga. Pinipilit siyang lunukin ang impormasyon na labis na mabigat upang maunawaan sa loob ng ilang segundo. Agad na napunta ang isip ni Lakan kay Liwei na 5 buwan nang nagdadalang tao. Paano nangyari ang aksidenteng iyon na kumuha sa kanilang dalawa ng sabay nang hindi man lang siya nakapagpaalam? Ang matinding sakit ay bumalot sa kaliwang dibdib niya habang ang kanyang kamay na hawak ang telepono ay nagsimulang mawalan ng lakas, dahilan upang mapagtanto niya na ang balitang ito ay hindi ordinaryong balita lang, kundi isang dagok na nakpabagsak sa lahat na plano sa hinaharap na kanyang binuo. Natahimik siya ng lubusan, sinisikap na humanap ng butas na ito ay masamang panaginip lamang o isang pagkakamali. Ngunit ang tonongang boses ngang ina na napakatitiyak ay sumira sa lahat ng pag-asa para sa mas magandang balita. Ang boses sa kabilang dulo ay hindi nagbigay sa kanyang oras upang magtanong pa o humingi ng mas detalyadong paliwanag tungkol sa kronolohiya ng insidente na tunay na nangyari kaninang umaga. Mahigpit na ipinilit ng ina na ang proseso ng paglilibing ay agad na isagawa sa araw na iyon nang hindi na naghihintay sa pagdating ni Lakan mula sa labas ng siyudad. Ang dahilan ay makatuwiran sa mga ordinaryong tao dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon at sa lokal na patakaran na nangangailangan na ang labi ay agad na may libing bago lumubog ang araw. Ang pagpupumilit na iyon ay narinig na labis na mapilit na tila may presyon ngang oras na hindi na maaring pagtalunan kahit ng isang nag-isang anak na lalaki na nasa emergency na sitwasyon.
Sinubukan ni Lakan na iproseso ang impormasyon habang nararamdaman ang pagkabahala na nagsisimulang lumumpo sa kanyang lohika ng paunti-unti, ngunit tiyak, napagtanto niya na ang kanyang posisyon ngayon ay nasa labas na siyudad na malayo sa bahay kaya imposibleng makarating siya sa loob na maikling oras na hinihingi. Ngunit patuloy ang pagpipilit ng ina ng hindi nagbibigay ng puwang para sa negosasyon, dahilan upang maramdaman niya na tila siya ay pinipilit na tanggapin ang unilateral na desisyon na iyon nang wala siyang magawa. Nagsimulang lumitaw ang damdamin ng pagkakasala at kumakain sa kanyang puso dahil hindi niya kayang makasama ang kanyang asawa sa huling sandali lalo na upang personal na magpaalam sa libing ayon sa tungkulin ng isang asawa. Ang bigat ng balitang iyon ay labis na mabigat para pasanin ng kanyang balikat na pagod na. Dahil sa hindi pa natapos na usapin sa negosyo sa buong araw, ang kamay ni Lakan na kanina pamahigpit na hawak ang telepono ay biglang nawalan ng lahat ng lakas. Tila ang kanyang makalamnan ay biglang nalumpo dahil sa malalim na pagkabigla na tumusok sa kanyang kaluluwa. Ang mamahaling telepono ay dumulas mula sa kanyang pagkakahawak at tumama sa sahig ng silid ng hotel na may malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nakasindi pa rin ang screen ng device na nagpapakita ng pangalan ng ina na hindi pa niya natatapos ang tawag. Ngunit si Lakan ay hindi na kayang magpatuloy sa pag-uusap na iyon. Kahit naparalang patayin ang koneksyon na nakakabit pa rin. Natahimik siya at nanigas sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin ng blanko sa telepono na nakakalat sa makapal na karpet ng silid ng hotel na ngayon ay tila kakaiba sa kanya. Ang mundo sa paligid niya ay tila gumuho sa isang iglap, nag-iwan kawalan na labis na masakit sa dibdib na punong-punong pihati. Humihingal siya, sinisikap na makahanap ngang hangin na biglang naramdamang napakanipis at mahirap langhapin ng maluwag sa lubgang silit na naka-air condition iyon. Ang sakit na dulot na pakawala na pinakamamahal na tao sa kanyang buhay ay nahalo sa pakiramdam nga kawalan ng paniniwala na nagpapahirap sa kanya na makilala ang pagkakaiba sa pagitan na mapait na katotohanan at masamang panaginip na. Nararanasan niya ng mag-isa sa kakaibang silid na ito. Nang walang masandalan, agad na yumuko si Lakan upang kunin ang telepono na nakakabit pa rin sa nanginginig na kamay nang hindi man lang natapos ang tawag. Agad niyang binuksan ang flight booking app gamit ang kanyang nanginginig na mgadaliri dahil sa matinding adrenalin na pumipilit sa kanyang katawan na kumilos ng mabilis. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang layunin. Iyon ay umuwi sa lalong madaling panahon upang makita ang mukha ni Liway sa huling pagkakataon. Kahit na namatay na ito, bawat segundong lumipas ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso ng mas malalim dahil naramdaman niya na nabigo siyang protektahan ang kanyang asawa na nagdadalang tao ne kanilang anak. Nagtype siyang pangalan ng kanyang destinasyon nang nagmamadali habang umaasa na mayroon pa ring bakanteng upuan na natitira para sa flight ngayong tanghali. Ang kanyang mamata ay matinding sinuyod ang screen ng telepono, hinahanap ang pinakamahusay na opsyon na makakapagdala sa kanya pauwi sa loob ng ilang oras bago matapos ang lahat. Ang imahe nga mana pamamaraan ng paglilibing na kailangang agad na isagawa ay lalo siyang pinakabahala dahil natatakot siyang hindi na siya makakapagpaalam sa kanyang mahal na asawa. Handa siyang magbayad ng anumang halaga para sa tiket na iyon, basta makarating siya doon bago isara ng tuluyan ang libingan upang samahan ang pagpanaw ni Liway. Ngunit, unti-unting nawala ang pag-asa nang ang screen telepono ay nagpakita lamang ng impormasyon na puno na ang lahat ng flight para sa araw na ito. Walang available na upuan na kanyang maaring i-book kahit na para sa first class na karaniwan ay palaging may emergency seat para sa mga pasaherong nagmamadali. Ang impormasyon na lumabas ay nagpakita na ang pinakamalapit na schedule ay sa loob 2 araw, kung kailan huli na ang lahat para sa paglilibing. Tinitigan ni Lakan ang screen na may blanko na tingin. Tila ang digital text
ay isang hatol na nagpapatibay sa kanyang pagkakahiwalay sa asawa sa pinakamahalagang sandali. Ang malalim na pagkadismaya ay bumalot sa dibdib ni, lakan ng mapagtanto niya na tila hindi pinahintulutan ng tadhana na makadalo siya sa pagpapaalam na iyon. Sinubukan niyang i-refresh ang pahinaang pahahanap ng paulit-ulit sa pag-asang may pagkansela ang tiket mula sa ibang pasahero na kanyang maaring kunin. Walang saysay ang lahat na pagsisikap na iyon dahil sa mapait na katotohanan na napilitan siyang palampasin ang mahalagang sandali na iyon nang wala siya sa tabi na malaking pamilya. Nilamon siyang kawalan ng pag-asa nang maunawaan niya na hindi na niya makikita pa si Liway maliban sa mga alaala na ngayon ay nagsisimula ng maging masakit balikan. Sa pusong durog, sa huli ay napilitang tanggapin ni Lakan ang mapait na katotohanan na hindi siya makakadalo sa paglilibing ng kanyang minamahal na asawa. Nagpadala siyang maikling mensahe sa ina na uuwi siya sa lalong madaling panahon kahit na alam niyang huli na ang lahat para baguhin. Ang boses ng ina sa kabilang dulong telepono ay narinig na malamig nang tapusin ang tawag. Tila tapos na ang kanyang tungkulin na magatid ng masamang balita nang hindi na kailangang isaalang-alang ang damdamin ni Lakan na nasa pinakamababang kalagayan. Naiwang nakaupo si Lakan sa gilid ng kamang hotel habang yakap-yakap ang unan na may neutral na amoy pa rin. Nag-isip kung paano naganap ang prosesyon ng libing nang wala siya na dapat ay nakatayo sa tabingang kabaong bilang tapat na asawa. Nagsimulang umagos ng malakas ang luha sa kanyang pisngi habang iniisip niya si Liway na inililibing ng ibang tao. Samantala, siya ay nakulong sa kakaibang siyudad na ito nang wala siyang magawa. Naramdaman niya na tila isang taksil na iniwan ang kanyang asawa sa panahong labis na nangangailangan. Bagamat wala naman siyang ibang pagpipilian dahil sa limitasyon ng oras at distansya na hindi niya malalampasan. Ang imahe ni Liway na 5 buwan ng nagdadalang tao at kinailangang mamatay ng mag-isa ng walang huling yakap mula sa kanyang asawa ay nagpabigat sa dibdib ni Lakan sa matinding damdamin ni pakakasala. Pabulong siyang humingingang tawad sa Diyos dahil sa kanyang kawalan at umaasa na mapapatawad siya ni Liway sa kabilang buhay. Ang maaraw pagkatapos ng libing ay lumipas na may malalim na kalungkutan at punong nakapanghihinayang nakatahimikan para kay Lakan. Bumalik siya sa bahay na ngayon ay naramdaman na napakawalang laman ng walang presensya ni Liway na karaniwan ay sasalubong sa kanya ng mainit na ngiti at yakap na puno ng pagmamahal. Bawat sulok ng silit ay tila nagtatago ngalalang kanyang asawa na nawala. Mula sa kusina kung saan madalas magluto si Liway hanggang sa silid tulugan na ngayon ay tanging siya na lang ang nakatira nang walang kapareha sa buhay. Naglakad ng matamlay si Lakan sa mga silid na iyon habang hinahawakan ang mga bagay na naiwan ni Liway na maayos pa ring nakalagay. Tila ang may-ari ay babalik anumang oras. Ang bigat ng kalungkutan ay lalong bumigat ng kailangang harapin ni Lakan ang katotohanan na siya ay magiging isang magulang na lamang para sa anak na hindi pa ipinapanganak upang makita ang kanyang ina. Madalas siyang magising sa hating gabi dahil sa masamang panaginip na nagpapakitang mukha ni Liway na nakatingin sa kanya ng malungkot na nagpapaya sa kanya hanggang umaga. Ang mga aktibidad sa negosyo na dati niyang ipinagmamalaki ngayon ay tila walang laman at walang kahulugan kumpara sa pagkawala na pinakamamahal na tao sa kanyang buhay. Sinubukan ni Lakan na ipagpatuloy ang kanyang maaraw ng pilit, bagamat ang kanyang puso ay nanatili pa rin kay Liway sa huling pahingahan na hindi niya kailanman napuntahan upang direktang magdasal. Patuloy na lumipas ang oras nang hindi pinapansin ang pusong nasasaktan ng tao, nagdadala kay Lakan sa bawat araw sa nakapanghihinayang nakatahimikan sa kanyang malaking bahay na ngayon ay tila napakalawak. Napalit ang panahon mula tagulan patungong tag-araw at pabalik sa tagulan, ngunit ang kapaligiran sa lupeng silid ay hindi kailanman naging mas mainit mula nang biglang nawala si Liway.
Namuhay sila ng kanyang pang-araw-araw na gawain na parang robot na nakaprogram upang magtrabaho at matulok ng walang anumang ningas na sumisindi sa kanyang dibdib sa tuwing ididilat niya ang kanyang nga mata sa umaga upang harapin ang mundo. Bawat petsa sa kalendaryo na kanyang binabalewala ay palatandaan lamang na siya ay buhay pa rin kahit na kalahati na kanyang kaluluwa ay nalibing kasama ang kanyang asawa na labis niyang minamahal 1 taon na ang nakalipas ng hindi niya man lang nakita ang huling mukha nito. 1 taon na ang lumipas mula ng kakilakilabot na araw na iyon nang ang tawag mula sa kanyang ina ay nagdurok sa mundo ni lakan sa mga piraso na hindi na muling mabuo hanggang ngayon. Madalas siyang nakatayo sa harap ngang parehong bintana ngang silid kung saan niya natanggap ang balita ngang pagkamatay. Sinusubukang muling maramdaman ang presensya ni Liway na ngayon ay alaala na lamang na unti-anting lumalabo sa isip na kinain ng panahon. Walang malaking seremonya ang kanyang idinaos upang gunitain ang 1 taong pagpanawang kanyang asawa. Dahil para sa kanya, bawat araw ay arawng pagunita sa labis na kalungkutan upang ipagdiwang ng may lahat ng karangyaan na kanyang taglay. Ang sugat ay hindi pa rin lubusang gumaling. Sa katunayan, paminsan-minsan ay mas masakit pa ito kapag napagtanto niya na ang panahon ay hindi talaga nagpapagaling ng lahat tulad ng madalas na sabihin sa kanyang nga tao upang libangin ang kanyang puso. Ang pangungulila na dati ay tahimik, lamang na kalungkutan ngayon ay nagbago sa isang matinding alon na nagsisimulang sakupin ang bawat isip at kilos ni lakan ng paunti-unti, ngunit tiyak, hindi na siya makahanap ng kapayapaan. Kahit na sa gitnang pagiging abala sa trabaho na dati ay nakapagpapalihis ng kanyang atensyon mula sa malalim na pihati na kumakain sa kanyang katauhan. Ang imahengang mukha ni Liway ay lalong madalas na lumilitaw sa kanyang pagmumuni-muni sa araw at sa panaginip sa gabi, dahilan upang magising siya na humihingal at may basang unan dahil sa matinding pangungulila. Ang pangungulila na iyon ay hindi na lamang isang hangarin na gunitain, kundi isang matinding pangangailangan na muling maramdaman ang presensya ng kanyang asawa na namatay, na kahit nasa lugar lamang na minsan niyang tinuntungan habang nabubuhay. Nagsimulang lumitaw sa isip ni lakan ang isang ideya na unti-unting lumakas sa kanyang isipan na kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang mapawi ang lumalalang kaguluhan ng kanyang puso. Naramdaman niya na nakulong siya sa kanyang marangyang bahay sa siyudad na puno ng mapapait na ala-alang pagkawala na tila ginawa ng sitwasyon ng hindi niya lubusang nalalaman. Ang baryo ng pinagmulan ni Liway ay biglang sumagi sa kanyang isip bilang ang tanging lugar na maaring magbigay sa kanya ng kapayapaan o kahit na sagot sa pagkabahala na bumabagabak sa kanya. Sa lahat ng panahong ito nagsimula siyang magplano ng isang paglalakbay na walang tiyak na layunin maliban sa makalapit sa alaala ni Liway. Dahil ang pagpapanatili ng matinding pangungulila na ito ng mag-isa sa malaking siyudad ay tila isang walang katapusang pagpapahirap sa sarili. Sa huli ay naging matatag ang desisyon na iyon sa isip ni lakan matapos ang gabing punong lumalalang kalungkutan sa kanyang malaking bahay na malamig. Naramdaman niya na kailangan niyang bumalik sa pinakmulan ni Liway, sa simpleng bahay sa baryo na minsan nilang pinuntahan ng makasama noong pista bago mangyari ang trahedya. Para kay Lakan, ang bahay na iyon ay hindi lamang isang tirahan, kundi isang tahimik na saksi ng kanilang pagmamahalan na ngayon ay nananatili na lamang masakit na alaala. Inimagine niya na nakaupo sa franda ng bahay na iyon, nilalanghap ang parehong hangin na nilanghap ang kanyang asawa at marahil ay maramdaman ang spiritual na pakalapit na nawala mula nang biglang nawala si Liway. Nang hindi man lang niya nayakap sa huling pagkakataon, mabilis ngunit maingat na ginawa ang mapakahanda. Tila ito ang pinakamahalagang misyon sa kanyang buhay matapos ang usapin sa negosyo na kanyang hawak 1 taon na ang nakalipas. Naglagay sila ng ilang simpleng damit sa bag, iniwan ang lahat ng karangyaan ng siyudad na ngayon ay tila sumisikip sa kanyang dibdib sa bawat sandali ng walang Liway sa tabi.
Tinitigan niyang muli ang litrato ni Liwei na nakasabit sa dingding ng silid bago lumiko. Determinadong hanapin ang kapayapaan sa lugar na pinakanaunay sa kanyang yumaong asawa. Ang kanyang marangyang sasakyan ay inihanda sa garahe. Sinuri ang kondisyon ng makina dahil malayo ang biyahe patungo sa baryo at nangangailangan ng buong konsentrasyon sa daan na maaring hindi kasing makinis ng aspaltong daan sa siyudad na karaniwan niyang dinadaanan araw-araw. May malakas na dahilan kung bakit pinili ni Lakan na itago ang plano ng paglalakbay na ito mula sa kanyang sariling ina na nakatira kasama niya sa marangyang bahay na iyon. Mula nang mangyari ang pagkamatay ni Liwei, ang kanilang relasyon ay naramdaman na lalong lumamig at nagkaroon ng distansya na mahirap punan ng gasalita ng pahingi ng tawad o karaniwang at mababaw na pagpapatahimik. Naramdaman ni Lakan na hindi lubusang naunawaan kanyang ina ang lalim ng kalungkutan na kanyang nararamdaman. Sa katunayan, minsan ang labis na mabilis na paglimot ng ina sa pangyayari ay nagpaparamdam sa kanya na kakaiba sa sariling bahay kapag pinag-usapan ang kanyang yumaong asawa. Dahil dito, nagpasya siyang umalis ng hindi nagpapaalam ng detalyado, nag-iwan lamang ng maikling mensahe na magiging nasa labas siyang siyudad sa loob ng ilang araw tulad ng karaniwan niyang gawain. Umalis si Lakan sa malaking bahay na iyon sa madaling araw habang tahimik pa ang paligid at marahil ay natutulog pa ang kanyang ina sa silid na sarado ng mahigpit. Dahan-dahan niyang minaneho ang kanyang sasakyan palabas ng pangunahing gate nang hindi pinatunog ang busina upang hindi magising ang sinumang nasa loob ng maringal na bahay na iyon. Ang damdamin ng pagkakasala ay sandaling sumagi dahil sa pagsisinungaling sa magulang. Ngunit ang pangangailangan na mapag-isa at bumisita sa lugar na alaala ni Liwei ay mas matindi upang gawin ngayon para sa kanyang mental na kalusugan. Sa sandaling lumayo ang kanyang sasakyan mula sa eksklusibong komunidad na iyon, bumuntong hininga ng malalim si Lakan. Naramdaman na bahagyang gumaan dahil nakalaya na siya mula sa pagmamanman na naramdaman na sumisikip sa kanyang kalayaan sa pagluluksa ng mag-isa. Ang malapat at makinis na expressway ay unti-unting naging probinsyal na daan na mas makitid habang lalo pang lumalayo si Lakan sa mataong sentrong siyudad. Mahigpit na hawak ni Lakan ang manibela ng kanyang marangyang sasakyan. Nakatuon ang kanyang mga mata sa aspaltong nagsisimulang magbago sa hindi gaanong makinis na ibabaw habang lumalapit siya sa destinasyon na kanyang itinakda mula pa kaninang madaling araw. Ang 5 oras na biyahe na ito ay ginamit niya sa pagmumuni-muni, hinahayaan ang kanyang isip na lumipat ng malaya ng walang abala. Ang tawag o notifikasyon sa trabaho na karaniwan ay patuloy na gumagambala sa kanyang kapayapaan sa bawat sandali sa opisina. Sa tahimik na cabin, tanging ang malambing na ugongang makina ang naririnig. At paminsan-minsan ay pinapatuktok ng mahina ang isang lumang kanta na minsan ay paborito ni Liwei upang samahan ang mahabang biyahe na ito ng mag-isa ng walang kausap. Ang tanawin sa labas ngang bintana ay nagsimulang magbago mula sa matatayog na gusali patungo sa malawak na taniman ngang palay na luntian na sinasalitan ngang malalagong puno sa tabing daan na may lilim. Paminsan-minsan ay sinisilip ni Lakan ang orasan sa dashboard upang tiyakin na ang tinatayang oras ng biyahe ay naayon sa plano na kanyang ginawa bago umalis ng bahay ng hindi nalalaman ng kanyang ina. Bawat kilometrong nalalampasan ay tila naglalapit sa kanya hindi lamang pisikal kundi emosyonal din sa mga alaala ng kanyang asawa na namatay. 1 taon na ang nakalipas nang hindi man lang niya nakita ang huling mukha nito. Naramdaman niya na may bigat na unti-unting inaalis sa kanyang balikat habang lalo siyang lumalayo sa siyudad kung saan niya itinago ang napakaraming pihati na hindi panalulutas hanggang ngayon. Nang mag-isa, huminto ang sasakyan sa gilid ng pamilyar na daan sa baryo, bagamat 1 taon na nang hindi niya itinapak ang kanyang paa sa lupang iyon na puno ng alaala na karaan.
Pinatay ni Lakan ang makina ng sasakyan at lumabas upang iunat ang kanyang katawan na naninigas dahil sa matagal na pagkakaupo sa likod ng manibela sa mahabang biyahe kanina nang walang sapat na pahinga. Sariwang hangin ang agad na sumalubong sa kanyang baga, nakdala ng amoy ng basang lupa at mga dahon na labis na kaiba sa hangin ng siyudad na puno ng polusyon at alikabok ng mga sasakyan araw-araw na kanyang nilalanghap. Tumayo siya sandali, ipinikit ang kanyang mata, tinatamasa ang malambot na ihip ng hangin ng baryo, tila nakdadala ng mensahe ng kapayapaan mula sa kalikasan na matagal niyang binalewala dahil sa labis na pagiging abala sa pahabol sa mga material na bagay sa mundo na hindi niya madadala ng habang buhay. Nang imulat niya ang kanyang mata, ang tanawin sa paligid ay agad na nakpabalik ng alaala ng pista noong nakaraang taon. Nang siya at si Liwei ay magkasama pa ring bumibisita sa pamilya sa baryong ito na punong kaligayahan, naalala niya kung paano tumawa ng malakas si Liwei habang tinutulungan ang kanyang ina sa simpleng kusina na iyon nang walang reklamo kahit kaunti tungkol sa mga pasilidad na hindi kasing karangyaan ng kanilang bahay sa malaking siyudad. Ang alaala na iyon ay napakalinaw, tila kagaganap lamang kahapon na nagpabigat sa dibdib ni Lakan sa matinding pangungulila na biglang bumulaga nang walang babala sa gitna ng kapayapaan ng baryong ito. Habang nakatayo siyang mag-isa, tinitigan niya ang daanan na patungo sa bahayng kanyang dating asawa na may mga hakbang na nagsimulang bumigat dahil sa emosyon na nagsisimulang maging hindi matatag at muling bumabalot sa kanyang damdamin ngayon sa lugar na puno kasaysayan ng kanilang pagmamahalan. Nakatayo pa rin sila kan na nagmumuni-muni sa gilid nege maalikabok na daan sa baryo. Hinahayaan ang hangin ng hapon na humaplos sa kanyang mukha na tila mas matanda sa kanyang edad dahil sa bigat ng kalungkutan na pinasan sa buong taon ng walang tigil. Sa gitnang katahimikan na pinupuno lamang ng tunog ng kuliglik na nagsisimulang tumunok at ugong ng hangin sa mga dahon ng punong niyog, isang babaeng nasa katamtamang edad ang naglalakad papalapit mula sa makitid na eskinita sa tabi ng bahay na gawa sa kahoy na kilala niya ng mabuti bilang tirahan ng pamilya ng kanyang asawa. Ang babae ay may dalang basket na may sariwang gulay mula sa likod ng bakuran. Ang kanyang mahakbang ay biglang huminto nang makita niya ang figura ng isang lalaking nakasuot ng maayos na nakatayo ng tahimik sa lugar na hindi niya dapat puntahan sa ganitong oras nang walang paunang balita sa mga residente. Dahan-dahang lumingon si Lakan at agad na nakilala ang kulubot na mukha na iyon bilang si Aling Nena, ang kapitbahay na dati ay madalas tumulong kay Liwei tuwing umuwi sila sa probinsya upang ipagdiwang ang pista kasama ang malaking pamilya. Ang alaalangang kabutihan ng babae na iyon sa pagtulong sa kanyang asawa na maghandang pagkain para sa malaking pamilya ay napakalinaw pa rin sa kanyang isip. Nakpabigat sa dibdib ni Lakan dahil dumating siya rito na may estado bilang isang balo na nawalan ng mahal na asawa. Naramdaman niya na nahihiya siyang biglang lumitaw sa harap ng taong minsan nakakita ng kanyang kaligayahan kasama si Liwei. Ngunit sa kabilang banda, may ginhawa rin na makasalubong ang isang taong nakakakilala sa kanyang asawa bukod sa kanyang sarili na sa buong panahong ito ay naktago ng pangungulila na iyon ng mag-isa sa siyudad nang hindi nagbabahagi ng kwento sa sinuman tungkol sa kanyang pagkawala. Inilagay ni Aling Nena ang basket sa maalikabok na lupa at lumapit ng may mga mata na puno ng malaking pagtatanong at kaunting pagtataka na hindi niya maitago mula sa kanyang simple at inosenteng mukha. Binati niya si Lakan sa medyo mataas na boses dahil sa gulat. Tinanong niya kung bakit ang mayamang lalaking iyon ay nasa kanilang baryo ngayong tanghali. Bagamat dapat ay alam na niya ang tunay na balita tungkol sa kondisyon ni Liwei ngayon. Lakan, huli ka na. Bakit ka naririto? Sabi ni Aling Nena
na may tono na lalong nakpalito kay Lakan sa sitwasyong kanyang kinakaharap ng mag-isa sa gilid ng tahimik na daan sa baryo ng hindi naunawaan ang konteksto na tanong na kakaiba sa kanyang pandinig. Bahagyang nagulat si Lakan sa tanong ni Aling Nena na tila naghihinala. Tila nakamali siyang malaki dahil sa pagdating ng huli sa lugar na ito sa hindi karaniwang oras. Iklinina niya ang kanyang ulo, sinisikap na unawain ang kahulugan sa likod ng sinabing kapitbahay ng kanyang asawa. Nagtatanong sa kanyang sarili, bakit ang tanong na iyon ay tila dapat siyang narito ng mas maaga o mas huli kaysa sa tiyak na oras na ito na kanyang pinili upang bumisita sa puntot. Mayroong isang bagay na kakaiba sa paraan ng pagtingin ni Aling Nena sa kanya. Hindi ito tingin ng pakikiramay tulad ng karaniwan niyang natatanggap mula sa mga taong nakakaalam ngang balita ngang pagkamatay ni Liway, kundi isang tingin ng pag-usisa na tila nagtatago ng isang malaking sikreto na hindi pa niya nalalaman ang katotohanan hanggang ngayon. Sa gitnang mainit na sikat na araw sa hapon na nagsisimula ng lumabo, napahanga si Lakan sa tanong na lumabas mula sa bibig ni Aling Nena dahil ang mga salitang iyon ay hindi tugma sa kanyang pinaniniwalaan sa lahat ng panahong ito tungkol sa kapalaran ng kanyang asawa. Naramdaman niya ang pagkalito dahil sa kanyang isip dumating siya sa baryong ito upang gunitain lamang ang isang tao na namatay, hindi upang salubungin ang isang taong buhay pa, kaya ang tanong tungkol sa pagkahuli ay tila napakakaiba sa kanyang pandinig. Walang anumang tono ang pakikiramay sa mukha ng matandang babae sa harap niya, kundi ekspresyon lamang ng pagtataka na tila nagpapahiwatik na may mahalagang impormasyon na nakaligtaan sa kaalaman ni Lakan sa loob ng isang taon na nakalipas. Ang pagkalito na iyon ay nagsimulang gumapang sa kanyang buong katawan na nagpaparamdam na mabigat ang kanyang mapa upang kumilos. Samantala, ang kanyang utak ay abala sa pagtatangka na ikonekta ang mga piraso ng impormasyon na hindi makakaugnay sa pagitan ng kanyang nalalaman at ng kanyang kakarinig lamang. Sinubukan niyang tumingin ng mas malalim sa mga mata ni Aling Nena, naghahanap ng kaunting pahiwatig kung ang babae ay nagbibiro o kung may malaking pagkakamali sa pag-unawa na nangyari sa pagitan nilang dalawa. Kumbinsido si Lakan na ang kanyang sariling ina ang nagbalita sa kanya tungkol sa aksidente at sa libing na isinagawa isang taon na ang nakalipas. Kaya hindi makatwiran kung ang kapitbahay and kanyang asawa ay magtatanong kung bakit siya huli sa pagdating sa baryong ito. Ang katahimikan sa gilid ng daan ay lalong naging matindi. Habang ang tibok ng puso ni Lakan ay nagsimulang bumilis dahil sa kakaibang kutop na biglang lumitaw, na marahil ay may napakalaking bagay na tinago sa kanya sa buong panahong ito nang hindi niya lubusang nalalaman. Tumayo siya ng tahimik sandali, sinisikap na tipunin ang mga tamang salita upang tumugon sa tanong na lalong nagpadagdag sa pagkabalisa sa kanyang puso na matagal nang nasugatan ng kalungkutan. Matapos huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili, sa huli ay naglakas loob si Lakan na magtanong pabalik sa boses na narinig na garalgal dahil sa pagpipigil ng emosyon na nagsisimula ng bumulaga sa kanyang dibdib. Ipinaliwanag niya ng malungkot na ang layunin ng kanyang pagdating sa baryong ito ay upang mawala lamang ang matinding pangungulila kay Liway. Matapos isang taon na namatay ang kanyang asawa dahil sa biglaang aksidente, ang masalitang iyon ay lumabas ng mabagal, tila inuulit ang lumang sugat na hindi palubusang gumaling. At umasa siya na maunawaan ni Aling Nena ang kanyang layunin at marahil ay ituturo kung saan ang libingan ng kanyang asawa na sa buong panahong ito ay hindi niya kailanman napuntahan ng personal dahil sa limitasyon ng oras nun. Idinakdak ni Lakan na sadya siyang dumating ng walang sinumang sinasabihan dahil gusto niyang ang sandaling ito ay maging personal sa pagitan niya at naalaala ng kanyang asawa na labis niyang minamahal. Tinitigan niya ang mukha ni Aling Nena na punong pag-asa. Naghihintay ng tugon na karaniwan ay pagpapahayag ng pakikiramay o pag-aalok na ihatid siya sa libingan.
Ngunit ang kanyang natanggap ay isang tingin na lalong lumaki na punong kawalan ng paniniwala na mahirap itago ng matandang babae. Ang paliwanag ni Lakan ay tila nagbukas ngang bagong tabing na lalong nagpagulo sa kanyang isip kung bakit ang reaksyon ni Aling Nena ay napakakaiba sa reaksyon ng ibang tao na nakarinig ng balita ang pagkamatay ni Liway sa siyudad. Biglang namutla ang mukha ni Aling Nena nang marinig ang salitang namatay na lumabas mula sa bibig ni Lakan ng napakatiyak at puno ng matinding kalungkutan. Ang basket na kanina ay inilagay niya sa lupa ay halos malaglag dahil ang kamay ng babae ay biglang nanghina dahil sa bigat ng sorpresa na agad na humampas sa kanyang isip. Ang kanyang mata na kanina ay puno lamang ng pagtataka ngayon ay nanlaki, tila hindi makapaniwala sa kanyang kakarinig lamang mula sa lalaking itinuturing niyang manugang ng pamilya. Walang ni katiting na bakas ng pagsisinungaling sa mukha ni Lakan na sa katunayan ay tila labis na nalulumbay at tapat sa kanyang pagluluksa kaya lalong naguguluhan si Aling Nena sa makasalungat na katotohanan. Sinubukan niyang unawain ang impormasyon habang tumitingin sa paligid, tila naghahanap ng kumpirmasyon mula sa hangin o sa mga punong niyog sa paligid nila tungkol sa katotohanan ng balitang kakasabi pa lamang. Sa alaala ni Aling Nena na napakalinaw pa rin, buhay pa si Liway at sa katunayan ay nakita pa niya ito ilang araw na ang nakalipas na nag-aalaga ng kanyang maanak sa bakuran ng simpleng bahay na iyon. Ang kontradiksyon sa pagitan ngang sinabi ni Lakan at ng kanyang nalalaman araw-araw ay lumihang ngang matinding pagkalito sa isip ngang matandang babae. Dahilan upang maramdaman niya na kailangan niyang tiyakin kung may malaking pagkakamali sa komunikasyon na nangyari dito. Bumigat ang kanyang hininga dahil nagsisimula siyang mapagtanto na may isang bagay na labis na mali sa kwentong pagkamatay na pinaniniwalaan ni Lakan sa buong panahong ito. Mag-isa na may boses na bahagyang nanginginig dahil sa pagpipigil ngang makahalong emosyon sa pagitan ng gulat at awa. Sa huli ay binuksan ni Aling Nena ang kanyang bibig upang ituwid ang pagkakamali na maaring lalo pang sumira sa buhay ni Lakan. Ikinumpas niya ang kanyang ulo ng malakas habang lumalapit kay Lakan na nakatayo pa rin ng tahimik na nahihintay ng salita ang pakikiramay na hindi kailanman lalabas mula sa kanyang bibig ngayon. Ang babae ay marihing nagsabi na si Liway ay hindi namatay at ang balitang kumakalat sa buong panahong ito ay isang bagay na napakalayo sa tunay na katotohanan na nangyari sa baryo. Hindi namatay si Liway, marihing sabi ni Aling Nena. Tila nais niyang sirain ang pagkabinginang kapaligiran na bumabalot kay Lakan sa loob ngang isang taon na puno ngang kalungkutan na hindi niya dapat maramdaman. Nagpatuloy si Aling Nena sa kanyang paliwanag na si Liway ay nanirahan sa isang maliit na kubo sa dulo ngang baryo na hindi kalayuan sa lugar kung saan sila nakatayo na nag-usap tungkol sa maling nakaraan na ito. Ang impormasyon na buhay pa ang asawa ni Lakan at may dalawa pang kambal na anak na lumalaki nang walang presensya ng kanilang ama sa tabi nila ay nagpabigat sa hangin sa paligid nila na naging mas mainit at puno na matinding tensyon. Bawat salita na lumabas mula sa bibig ng kapitbahay, kanyang asawa ay narinig ng kanyang tainga na tila bingi dahil sa hindi niya kayang tanggapin ang bagong katotohanan na labis na kaiba sa kanyang pinaniniwalaan sa buong panahong ito. Ang isip ni Lakan ay tila nanigas agad nang mapagtanto niya na ang asawa na kanyang iniyakan gabi-gabi ay humihinga pa rin ng parehong hangin sa lugar na hindi kalayuan sa kanya. Nagsimulang ituro ni Aling Nena ang direksyon gamit ang kanyang kamay na bahagya, paring nanginginig dahil sa emosyon na hindi palubusang matatag matapos sabihin ang nakakagulat na balita sa lalaking nakatayo sa harap niya. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang daan na kailangang daanan patungo sa isang simpleng kubo na matatagpuan sa dulong baryo. Dadaan sa pilapil ngang palayan at ilang matatandang punong niyog na bihirang inaalagaan ng kanilang may-ari. Ang paglalarawan tungkol sa tirahan ni Liway ay narinig na napakaspesipiko at totoo.
Hindi lamang katang isip o peking balita na karaniwang kumakalat sa mga bibig ng mga residente ng baryo na mahilig maksismisan tungkol sa buhay ng ibang tao nang walang malinaw na batayan ng katotohanan. Punong pag-asa na ang kanyang asawa ay buhay pa pala. Ang impormasyon na naninirahan si Liway sa ganoong lugar ay lalong nagpakalat sa puso ni Lakan ng makahalong pag-asa at paggalito na bumalot sa kanyang gulo na isip. Paano nangyari na ang kanyang asawa na dati niyang kasama sa marangyang bahay ngayon ay kailangang manirahan sa isang sirang kubo? Kung totungang buhay pa siya at hindi namatay tulad ng balitang kanyang natanggap sa buong panahong ito mula sa taong pinakakatiwalaan niya. Inimagine ni Lakan ang kondisyon ng lugar habang naramdaman na lalong sumisikip ang kanyang dibdib dahil sa pagkaunawa na may pagdurusa na dinanas ni Liway na hindi niya kailanman nalaman sa loob ng isang taon na nakalipas. Simula ng pinaniwalaan niya na namatay na ang kanyang asawa. Naramdaman niya na may malaking responsibilidad na biglang lumitaw sa kanyang balikat upang agad na suriin ang katotohanan ngang sinabi ni Aling Nena gamit ang kanyang sariling mga mata sa lalong madaling panahon bago tuluyang lumubog ang araf. Hindi pa lubusang naintindihan ni Lakan ang tungkol sa lokasyon ng tirahan ni Liway. Musika, muling nagbukas ang bibig ni Aling Nena, nagbigay nga isa pang katotohanan na mas lalong nagpagulantang sa kaluluwa ng lalaki kaysa sa pekeng balita ng pagkamatay na kanyang lubusang pinaniwalaan. Sinabi ngang matandang babae ng mas malambing na tono na si Liway ngayon ay hindi na nakatira mag-isa, kundi kasama ang dalawang kambal na anak na halos isang taong gulang pa lamang at nangangailangan ng buong atensyon mula sa ina araw-araw ng walang tulong ngang asawa na dapat ay nasa tabi. Ang salitang kambal na anak ay tila naging ikalawang dago na nakpabaling sa tuhod ni Lakan dahil naalala niya na sa huling pakikita nila ni Liway, ang kanyang asawa ay 5 buwan nang nagdadalang tao at hindi panalalaman ang kasarian ng sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Ang pakalkulang oras sa isip ni Lakan ay mabilis na naganap ayon sa edad ng pagbubuntis ni Liway noon. Idinagdag pa ang 1 taon na lumipas mula nang matanggap niya ang pekeng balita ng pagkamatay mula sa kanyang sariling ina na nagtago pala ng malaking sikreto na ito. Kung tama ang pagkalkula, kung gayon ang mga batang iyon ay ang kanyang tunay na mga anak na ipinanganak ng walang presensya ng ama sa tabi nila sa panahon ng kapanganakan at sa mga unang buwan ng kanilang paglaki na napakahalaga para sa pag-unlad ng sanggol. Ang imahe en 2 maliliit na sanggol na lumalaki ng walang yakap ng kanilang ama ay nakpabago sa damdamin ng pagkakasala na matagal nang nakabaon ngayon sa mas matinding sakit. Dumirekta sa kanyang puso na sa buong panahong ito ay puno lamang ng kalungkutan. Napagtanto ni Lakan na hindi lamang niya nawala ang kanyang asawa na kanyang minamahal ng emosyonal sa lahat ng panahong ito, kundi nawala rin ang mahalagang sandaling pagiging ama para sa mga anak na dapat ay ipinagmamalaki niya sa buhay na ito kasama si Liway. Nagsimulang umagos ng malakas ang luha sa pisngi ni Lakan nang hindi na niya mapigilan, habang ang masalita ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tainga tungkol sa katotohanan na buhay pa si Liway. Ang kanyang katawan na kanina pa nakatayo ng tuwid ay biglang nawalan ng balanse at kinailangan niyang sumandal sa puno ng niyog sa gilid ng daan upang pigilan ang kanyang matuhod na agad na dumampi sa maalikabok na lupa. Ang paniniwala na matagal na niyang binuo tungkol sa balita ngang pagkamatay ngang kanyang minamahal na asawa ay gumuho agad. Napalitan ngang matinding alon ng emosyon na nagpabigat sa kanyang hininga na humihingal na naghahanap ng hangin na biglang naramdamang napakakapal at mabigat upang langhapin. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang 2 kamay na nanginginig ng husto habang sinisikap na unawain ang impormasyon na tila napakaganda upang maging totoo. Ngunit labis na masakit dahil nangangahulugang nawala siyang 1 taon ng mahalagang oras kasama ang taong pinakamamahal niya. Nang walang malinaw na dahilan, ang pinigilang pag-iyak ay sa huli ay bumulalas sa isang mahinang iyak na narinig na nakapanghihinayang sa gitna ng katahimikan ng
hapon sa baryo na nagsisimula ng gumabi. Naramdaman ni Lakan na tila ang mundo na kanyang kinagisnan sa loob ng isang taon na nakalipas ay isang ilusyon na binuo sa ibabaw ng malaking kasinungalingan na mayos na idinisenyo ng isang taong pinakakatiwalaan niya sa mundong ito. Bawat pata ng luha ay hindi lamang dahil sa kaligayahan na malaman na buhay pa si Liwei, kundi dahil din sa matinding sakit na napagtanto na nagluluksa siya para sa isang tao na sa katunayan ay nangangailangan pa rin sa kanya sa lugar na hindi kalayuan sa kanyang bahay. Mabilis na umikot ang kanyang isip, nag-iisip kung paano siya madaling naniwala sa balita na pala ay isang malupit na pakana na nagiwalay sa kanya mula sa kanyang asawa at maanak sa loob ng sapat na panahon upang saktan ang kanilang mapuso. Nakita ni Aling Nena ang matinding reaksyon na ipinakita ni Lakan at naantik ang kanyang puso sa pagdurusa ng lalaki na sa katunayan ay walang kaalam-alam sa kinaroroonan ni Liwei sa lahat ng panahong ito. Lumapit ang matandang babae at inilagay ang kanyang magaspang na kamay sa balikat ni Lakan upang magbigay ng kaunting kapanatagan sa gitna ng bagyo ng emosyon na bumabalot sa mayamang lalaki ng puno ng pagmamahal ng isang nagmamalasakit na kapitbahay. Tiniyak niya kay Lakan ng malambing na tono, ngunit matatag na ang kanyang sinasabi ay ganap na katotohanan na maaring patunayan agad kung handa si Lakan na sundin ang direksyon na kanyang ibibigay ngayon din ng walang pag-aalinlangan. Ayaw ni Aling Nena na makita ang kanyang manugang na patuloy na naghihirap sa kalungkutan na hindi niya dapat maramdaman. Kung nalaman lamang ang katotohanang ito ng mas maaga, isang taon na ang nakalipas nang nangyari ang tunay na insidente. Gamit ang kamay na bahagya paring nanginginig dahil sa natitirang gulat, sinimulan ni Aling Nena na ipaliwanag ang ruta ng daan na kailangang daanan patungo sa simpleng kubo kung saan nakatira si Liwei kasama ang kanilang dalawang anak ngayon. Tinuro niya ang daanan sa kanan na dumadaan sa isang maliit na tulay na kahoy at pagkatapos ay lumiko sa kaliwa malapit sa malaking punongang banyan na nagsisilbing hangganan ng teritoryo nga nayon ng napakaspesipiko upang hindi maligaw si Lakan. Maingat na pinakinggan ni Lakan ang bawat instruksyon na iyon. Habang pinupunasan ang luha sa kanyang mukha, sinisikap na tipunin ang natitirang lakas at pokus upang agad na magtungo sa lugar na tinutukoy nang walang sinasayang na oras para magtanong ng iba pang hindi mahalagang bagay. Tumango siya ng malakas bilang tanda ng pasasalamat kay Aling Nena bago lumingon patungo sa kanyang sasakyan na may hakbang na ngayon ay tiyak dahil malinaw na ang kanyang layunin na makabalik ang pamilyang pinahiwalay ngang malupit na kasinungalingan. Hindi nakaksaya ng oras si Lakan upang tanungin pa ang katotohanan ng sinabi ni Aling Nena dahil tiyak na sa kanyang puso na hindi maaring magsinungaling ang matandang babae tungkol sa isang napakahalagang bagay. Agad siyang lumingon at mabilis na naglakad patungo sa kanyang marangyang sasakyan na nakaparada pa rin sa gilid na maalikabok na daan na may makinang kanina pa niya pinatay upang tamasahin ang sariwang hangin sa baryo. Ang kamay na basa pa na luha ay agad na kinuha ang hawakan ng pinto at binuksan ito bago niya ibaksak ang kanyang malaking katawan sa upuan ng driver na naramdamang masikip kumpara sa pagkabalisa na bumabalot sa kanyang dibdib. Ang susi ay inikot ng marahas, ngunit tiyak, hinahayaan ang makinang sasakyan na umugong, tila sumasabay sa tibok ng kanyang puso na ngayon ay nakikipakarera sa oras upang marating ang destinasyon na kakasabi lamang ng kapitbahay ang kanyang asawa. Ang makinang na itim na sasakyan ay nagsimulang dahan-dahang lumabas, sumusunod sa direksyon na ibinigay ni Aling Nena. Dumadaan sa isang daanan na hindi pa niya napuntahan kailanman sa kanyang pagbisita sa baryong ito. Hindi na nag-isip pa si Lakan tungkol sa kondisyon ng daan na batuhan at lubak-lubak na maaring makasira sa kanyang mamahaling sasakyan dahil ang tanging mahalaga para sa kanya ngayon ay kung gaano kabilis siya makakarating sa dulong baryo kung saan sinasabing nakatira si Liwei.
Bawat kilometrong dinadaanan ay tila isang taon para sa kanya dahil sa pagkabahala na bumabalot sa kanyang dibdib upang tiyakin kung totungang ang asawa na kanyang iniyakan sa buong panahong ito ay humihinga pa rin ng buhay sa lugar na hindi kalayuan. Nakatuon ang kanyang mga mata sa daan sa harap habang paminsan-minsan ay sumisilip sa kanan at kaliwa. Nakahanap ngang mga palatandaan na binanggit ng matandang babae upang hindi siya maligaw sa maraming kantong baryo. Matapos dumaan sa ilang matalim na liko at dumaan sa isang maliit na tulay na kahoy na nanginginig habang dinadaanan ng kanyang sasakyan, sa huli ay nakita ni Lakan ang isang simpleng gusali na nakahiwalay sa iba pang mga bahay ng residente sa malayo. Ang gusaling iyon ay tila sirang-sira na may dingding, nagawa sa pinagtakpi-takping kawayan na maitim na dahil sa kinay na edad at bubong na yari sa tisa na sa ilang bahagi ay tila butas-butas na o natatakpan ng tuyong, dahon na nalaglag mula sa malaking puno sa paligid nito. Ang puso ni Lakan ay tila huminto sa pagtibok sandali nang iparada niya ang kanyang sasakyan ilang metro mula sa bakuran ng bahay na iyon. Dahil ito ang lugar na tinukoy ni Aling Nena bilang tirahan ni Liway sa buong panahong ito nang hindi niya nalalaman. Ang pagkakaiba sa pagitan na marangyang sasakyan na kanyang minaneho at ng simpleng kubo sa harap, niya ay napakalinaw kaya naramdaman niya ang kahihiyan at kalungkutan sa pag-isip sa kondisyon na kinailangang danasin ng kanyang sariling asawa. Pinatay ni Lakan ang makinangang sasakyan at huminga ng malalim. Sinusubukang tipunin ang lakas ng loob bago lumabas mula sa sasakyan na naging saksingang kanyang emosyonal na paglalakbay ngayong hapon. Umupo siya ng tahimik sandali, tinitigan ang bahay na gawa sa kahoy mula sa likod ng salamin ng sasakyan habang nanginginig ang kanyang kamay na hawa ang malamig na manibela dahil sa aircon na nakabukas pa rin sa maikling biyahe kanina. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng kanyang minamahal ay kailangang manirahan sa isang lugar na hindi karapat-dapat tirhan tulad nito. Samantala, siya ay namumuhay sa marangyang bahay. Naniniwala siya na namatay na ang kanyang asawa ng walang bakas. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at lumabas na may mga paa na naramdamang mabigat. Tila may hindi nakikitang bigat na humihila sa kanya patungo sa pinto ng bahay na iyon upang harapin ang katotohanan na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman matapos buksan ang pinto mamaya. Nang tumayo si Lakan sa hindi aspaltadong bakuran, nagsimulang manginig ng husto ang kanyang katawan. Tila ang malamig na hangin ng hapon ay tumusok direkta sa kanyang mabuto ng walang damit na makakaprotekta sa kanya mula sa biglang panginginig. Hindi siya kumukurap habang tinitigan ang istruktura gusali sa harap niya na mas kahawig ng bodega ng gamit sa pagsasaka kaysa sa tirahan ng tao na karapat-dapat tirhan araw-araw. Ang dingding na gawa sa pinagtakpi-takping kawayan na sira-sira na ay nakita na butas-butas sa ilang bahagi kaya malayang nakakapasok at nakakalabas ang hangin ng walang harang. Samantala, ang natitirang bubong na yari sa tisa ay tila nakalilis at natatakpan ng lumang yero na kinakalawang na dahil sa pagkakababad, sa ulan at init, sa loob ng maraming taon ng walang sapat na pag-alaga mula sa may-ari. Ang matinding sakit ay humampas sa dibdib ni Lakan nang inimagine niya si Liway. Ang babae na dating ipinanggako niya nga marangyang buhay at puno nga kaginhawaan ay kailangang mamuhay sa lugar na hindi karapat-dapat tawaging tahanan sa loob ng isang taon na nakalipas. Kung totoong buhay pa ang kanyang asa tulad ng sabi ni Aling Nena, bakit kailangan niyang manirahan sa ganitong lugar? Samantala, siya ay namumuhay nang sagana sa siyudad ng hindi nalalaman ang pagdurusa na dinaranas ng pinakamamahal na tao sa kanyang buhay. Ang tanong na iyon ay umikot-ikot sa kanyang isip ng walang makatuwirang sagot, dahilan upang lalo siyang makaramdam ng pagkakasala dahil nabigo siyang protektahan ang kanyang asawa at mga anak mula sa kahirapan na hindi dapat nila maranasan.
Kung nalaman lamang niya ang tunay na katotohanan mula pa sa simula ng pangyayari na nahiwalay sa kanila. Kahit na ang takot at pagkabalisa ay mahigpit na humahawak sa kanyang puso, napagtanto ni Lakan na hindi siya maaring manatiling nakatayo lang sa labas habang nahuhula ng tunay na katotohanan na nangyari sa likod ng pintong kahoy na nakbabalat na. Kailangan niyang maglakas loob na harapin ang anumang katotohanan na kanyang matutuklasan sa loob. Kung iyon man ay si Liwei na buhay o marahil ay isang sorpresa pa na hindi pa niya na-imagine. Gamit ang mga paa na sa simula ay nanginginig dahil sa kanyang mga tuhod na malambot pa, nagsimula siyang humakbang papalapit sa pangunahing pinto na gawa sa simpleng tablang kahoy, musika na sarado, lamang ngang isang maliit na kandado na tila kalawang na dahil bihirang buksan o isara ng naninirahan dito. Pagdating sa harap ng pinto, huminto si Lakan sandali upang huminga ng malalim. Sinisikap na pakalmahin ang tibok ng kanyang puso na labis na mabilis kaya malinaw na naririnig niya mismo. Sa gitna ng lalong lumalalim na katahimikan ng hapon, ang kanyang kamay na nanginginig pa rin ay dahan-dahang itinaas sa hangin at kinatok ang ibabaw ng pintong kahoy ng 3 beses sa tunok na medyo malakas, ngunit puno ng pag-asa at pagkabalisa na bumabalot sa kanyang buong katawan. Nahintay siya nang may pigil na hininga. Nakatuon ang kanyang mata sa siwang ng pinto na maaring agad na bumukas upang ipakita ang mukha na sa buong panahong ito ay kanyang iniyakan gabi-gabi sa kanyang mahabang panalangin na puno na pagsisisi sa pagkawala na kanyang pinaniniwalaan. Ang tunong kandado na nakikiskisan ay narinig na malakas sa katahimikan ng hapon. Bago dahan-dahang bumukas ang pintong kahoy, nagpapakita ng figura na sa buong panahong ito ay naroon lamang sa panaginip at panalangin ni Lakan. Lumabas si Liwei sa pintuan na may mukha na labis na kaibasa, huling alaala na maayos na nakaimbak sa isip ng kanyang asawa. Ang kanyang balat na dati ay tila maliwanag at makinis ngayon ay mas madilim dahil sa pagkakababad sa sikat na araw-araw-araw. Samantala, ang kanyang mamata na dati ay laging nagniningning na puno ng sigla, ngayon ay tila nakabaon at napalibutan ng itim na bilog na nagpapahiwatig ng kakulangan sa tulog sa loob ng mahabang panahon. Nakasuot siya na luma na duster na kupas na ang kulay dahil madalas labhan ng walang dekalidad na sabon. Ngunit para kay Lakan, ang simpleng damit na iyon ay tila mas mahalaga kaysa sa anumang mamahaling damit na binili niya para sa kanyang asawa nun. Ang katawan ni Liwei ay tila labis na payat kaya malinaw na nakikita ang kanyang buto sa lig sa pamamagitan ng manipis na tela na nakatakip sa kanyang dibdib. Musika, isang malinaw na patunay na nag-isa siyang nagsumikap, inaalagaan ang buhay at ang dalawang sanggol na marahil ay natutulog sa loob ang sirang kubo. Napatulala si Lakan sa kanyang kinatatayuan, hindi kayang alisin ang tingin sa mukha ng kanyang asawa na inakala niyang namatay na 1 taon na ang nakalipas dahil sa aksidente na pala ay isang malupit na pakana mula sa taong pinaka-katiwalaan niya. Si Liwei naman ay labis na nagulat nang makita kung sino ang nakatayo sa harap ng kanyang pinto. Ang kamay na kanina ay hawak ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang bumaba sa tabi ng katawan habang bahagyang bumukas ang kanyang bibig dahil sa hindi inaasahan na makikita niya ang kanyang asawa sa nakatagong lugar na ito. Ang biglang pagdating ni Lakan ay tila nakpabalik ng lahat ng emosyon na matagal nang pinipigil ni Liwei habang kinakaharap ang mabibigat na araw bilang isang nag-iisang ina sa baryo na malayo sa kaginhawaan ng siyudad. Nang makita ang tunay na mukha ni Liwei sa harap niya, ang damngang luha na matagal nang pinipigilan sa kanyang mata ay sa huli ay gumuho nang hindi na niya makontrol. Ang luha ay umagos ng malakas, bumasa sa kanyang buong pisngi na nagkaroon na ng tigyawat dahil sa stress sa loob ng 1 taon na nakalipas. Nahulog at nahalo sa alikabok ng daan na dumikit sa kanyang mukha sa biyahe patungo sa baryo na ito. Ang pakiramdam ngang ginhawa dahil buhay pa ang kanyang asawa ay nahalo sa matinding sakit dahil sa pagkaalam sa pagdurusa na kinailangang danasin ni Liwei sa lahat ng panahong ito
nang wala siya sa tabi upang protektahan at ipagtanggol mula sa kawalang katarungan na nangyari. Ang hininga ni Lakan ay naramdamang mabigat, tila ang hangin sa paligid niya ay biglang naging manipis na nakpahirap sa kanya na makahinga ng sapat na oksigen upang pakalmahin ang nagwawala na emosyon sa kanyang dibdib na puno na pagsisisi. Ang mapaani Lakan na kanina pa nakatayo ng tuwid na sinisikap na pigilan ang bigat ng kanyang katawan at emosyon. Biglang nawalan ng lahat ng lakas ng kalamnan na sumusuporta sa kanya sa lahat ng panahong ito. Ang kanyang matuhod ay tila naging malambot at dahan-dahang lumundo hanggang sa ang kanyang katawan ay bumagsak at nakahandusay sa maalikabok na lupa. Sa harap mismo nga paani, Liwei na nakatayo pa rin ng tahimik sa pintuan ng kubo. Wala siyang pakialam sa dumi na dumikit sa kanyang mamahaling damit. Dahil sa sandaling ito, ang tanging mahalaga para sa kanya ay ang katotohanan na ang asawa na kanyang minamahal ay buhay pa sa mundong ito at maaring niyang yakapin matapos ang matagal na pagkahiwalay dahil sa masakit na kasinungalingan. Nakita ni Liwei ang kanyang asawa na bumaksak sa harap niya at ang kanyang kamay ay automatikong gustong umabot. Ngunit huminto dahil sa matinding gulat na nakpahirap sa kanilang dalawa na makatingin lamang sa isa't isa sa pamamagitan ng kurtina na luha na lumalabo sa kanilang paningin sa hapon na puno ng himala at malalim na kalungkutan. Nakita ni Liwei ang figura na inakala niyang nawala na ng tuluyan sa kanyang buhay. Nakatayo sa harap ng kanyang mamata sa isang kalagayan na napakasakit ngunit totoo ngayong mainit na hapon. Ang matinding gulat ay humampas sa kanyang katawan tila ang daloy ng dugo. Sa lahat ng kanyang ugat ay biglang huminto. Sa pagdaloy ng mapagtanto niya na ang kanyang asawa ay hindi kailanman lubusang naniwala sa pekeng balita ng pagkamatay na idinisenyo na taong dapat ay nakprotekta sa kanila. Ang mukha ni Lakan na basa ng luha at alikabo ng daan ay naging malinaw na patunay na hinanap siya ng lalaki ng puno ng pagdurusa tulad ng kanyang naramdaman sa loob ng isang taon na nakalipas ng mag-isa sa liblib na baryo na ito nang walang tulong ng sinuman. Ang mapani Liwei na kanina pa sumusuporta sa kanyang payat na katawan ay biglang nawalan ng lakas upang tumayo ng tuwid na humarap sa katotohanan na napakaganda upang paniwalaan. Matapos ang matagal na pagkahiwalay ng walang malinaw na balita, siya ay bumagsak at naupo sa pintuan ng kubo ng walang pakialam sa tigas ng lupa na dumampi sa kanyang katawan dahil ang matinding ginhawa ay lumumpo sa lahat ng kanyang ganerbiyos na tense. Ang pagiya na matagal na niyang pinigilan para sa kanyang dalawang kambal na anak ay sa huli ay bumulalas sa isang iyak na nakapangihinayang ipinahayag ang lahat ng sakit, pangungulila, at takot na matagal na niyang pinigilan mula ng paalisin siya mula sa marangyang bahay ng kanyang asawang na malupit na biyan ng babae nang walang makatuwirang dahilan. Si Lakan na nakita ang kanyang asawa na bumagsak sa harap niya ay nagsumikap na bumangon mula sa kanyang pagkakaupo sa maalikabok na lupa. Bagamat ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin ng husto dahil sa emosyon na hindi pa matatak mula nang malaman ang tunay na katotohanan. Gumapang siya papalapit kay Liwei na may kamay na nakalahad upang hawakan ang mukha ng kanyang asawa na inakala niyang namatay na isang taon na ang nakalipas dahil sa aksidente na pala ay isang kasinungalingan lamang na idinisenyo upang paghiwalayin sila. Ang hininga niya ay humihingal. Sinisikap na tipunin ang sapat na oksigen upang makabuongam nga salita na nawala sa kanyang lalamunan. Dahil sa labis na pagpigil sa pag-iyak na sumisikip sa kanyang baga sa buong biyahe patungo sa lugar na ito. Buhay ka pa, sabi niya na may tono na punong kawalan ng paniniwala, ngunit puno ng pag-asa na sa huli ay naging katotohanan ngayong hapon na nagtatakda ng kapalaran ng kanilang pamilya magpakailanman. Ang masalitang iyon ay lumabas ng napakahina. Tila takot na kung sasabihin ng napakalakas, ang magandang panaginip na ito ay mababasag at si Liwei ay muling mawawala sa kanyang
buhay magpakailanman ng walang bakas na kanyang masusundan muli mamaya. Huminga si Liway ng malalim, sinisikap na pakalmahin ang panginginik ng kanyang boses bago sa huli ay naisagawa ang mapait na kwento na matagal na niyang pinigilan ng mag-isa sa sulok ng baryo na nakalimutan. Ipinaliwanag niya ng may luha pa rin sa mata na napilitan siyang umalis sa kanilang marangyang bahay hindi dahil sa sariling kagustuhan kundi dahil sa pagpupumilit ng kanyang biyenang babae na unti-unting lumalala ang pag-ugali sa manugang na itinuturing na hindi pantay. Sa tuwing umalis sila kan patungo sa opisina upang maganap buhay, si Liway ay hindi tinatrato bilang miyembrong pamilya, kundi bilang isang katulong na kailangang magsilbi sa lahat ng pangangailangan ng kanyang biyenang babae nang hindi maaring magreklamo kahit kaunti sa pakapagod na nararamdaman ng kanyang katawan na nagdadalang tao noon. Patuloy na binabanggit ng biyenang babae ang estado ni Liway bilang isang mahirap na taga-baryo na hindi karapat-dapat maging bahagi ng kanilang mayamang pamilya. Ang masasakit na salita ay madalas na ibinabato sa harap na nagdudulot ng matinding pagkasira ng dangal ni Liway ng walang asawa na nagtatanggol sa kanya. Ang pinakamatindi ay nang maring ipinahayang ang biyenang babae na hindi siya papayag kung sakaling ang bata na ipinagbubuntis ni Liway ay magmamanang ang lahat ng yaman ng pamilya na pinahirapan ng kanyang asawa at ng yumaong ama ni Lakan sa loob ng maraming dekada. Dahil sa takot na may mas masamang mangyari sa sanggol na nasa sinapupunan kung mananatili pa rin. Sa huli ay pinalayas si Liway mula sa bahay na iyon ng sapilitan at sinadya ng biyenang babae na sabihin kay Lakan na namatay na si Liway upang hindi nahanapin ng kanyang asawa ang kanilang dalawa hanggang ngayon. Nang marinig ang napakasakit na paliwanag na iyon, lalong lumakas ang iyak ni Lakan sa bakuran ng kubo. Tila gusto niyang ilabas ang lahat ng damdamin ng pagkakasala na kumakain sa kanyang puso sa loob ng isang taon na nakalipas ng walang tigil. Gumapang siya papalapit at niyakap ng mahigpit ang payat na katawan ng kanyang asawa. Tila takot na kung bibitawan ng kaunti, si Liway ay muling mawawala sa kanyang paningin ng habambuhay ng walang bakas na masusundan. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Lakan sa kanyang kawalan ng kaalaman na nagpahirap kay Liway ng mag-isa habang nangangako na poprotektahan silang dalawa simula. Ngayon nang hindi napapayagan ang sinuman na saktan ang kanyang maliit na pamilya sa hinaharap. Sa boses na punong pag-asa, tinanong niya kung gusto bang umuwi ni Liway kasama siya dahil may isa pa siyang bahay na maaari nilang tirhan ng makasama. Malayo sabihin ng babae na siyang sanhing lahat ng pagdurusa na ito. Dahan-dahang tumango si Liway, sumasang-ayon sa paanyaya ng kanyang asawa habang nagsisimulang umagos ang luha ng kaligayahan sa kanyang payat na pisngi dahil sa pagod sa pag-alaga ng dalawang sanggol ng mag-isa sa lahat ng panahong ito ng walang tulong ng sinuman. Pagkatapos ay nagtanong sila kan tungkol sa kanilang mga anak na hindi pa niya nakikita ang mukha simula ng ipanganak hanggang ngayon. Kaya sa boses na nanginginig pa, tinanong niya ang kinaroroonan ng kanilang anak na dapat ay halos 1 taon na. Pagkatapos ay itinuro ni Liway ang sulok ng silid sa madilim na kubo kung saan makikita ang dalawang simpleng duyan na gawa sa nakasabit na tela kung saan may dalawang sanggol na mahimbing na natutulog ng hindi nalalaman ang presensya ng kanilang ama na ngayon lamang dumating. Pagkatapos ay pumasok si Lakan sa makitid na bahay na iyon, nagsimulang tingnan ang mukhang dalawang kambal na sanggol na binubuong isang lalaki at isang babae na may matampok na napakakatulad sa kanya nung bata pa siya. Ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Lakan sa lugar na naging saksi ng pagdurusa ng kanyang asawa sa loob ng 1 taon na nakalipas. Kaya agad siyang kumilos upang ilabas sila mula sa hindi karapat-dapat na kapaligiran na iyon sa lalong madaling panahon bago tuluyang bumaba ang gabi at takpan ang madilim na daan sa baryo. Nang maingat,
Ginising niya ang dalawang kambal na sanggol na mahimbing pang natutulog nang hindi nalalaman na ang kanilang buhay ay biglang magbabago ngayong hapon patungo sa mas maganda at karapat-dapat na buhay para sa isang bata na may karapatang makakuhang pagmamahal ng ama. Kinuha lamang ni Liwei ang ilang simpleng damit na kanilang pag-ari. Samantala, dinala ni Lakan ang bag at binuhat ang isa sa mga bata. Samantala, binuhat ni Liwei ang isa papatungo sa sasakyan na nakaparada pa rin sa maalikabok na bakuran sa harap ng sirang kubo. Ang kanilang mahakbang habang umalis sa bahay na gawa sa kahoy ay tila hakbang ng paglaya mula sa bilangguan na matagal nang kumukulong sa kanila sa kalungkutan at kahirapan na hindi dapat nila maranasan bilang isang buong pamilya na nagmamahalan ng walang pagpupumilit mula sa sinumang panig. Muling pinaandar ang makina ng sasakyan at sa pagkakataong ito, ang ugong nito ay narinig na parang simponya nga kalayaan para sa kanilang tatlo na sa huli ay muling nakasama matapos pahiwalayin ng malupit na kasinungalingan sa loob ng isang taon na puno ng luha. Binuksan ni Lakan ang aircon, tiniyak na komportable ang temperatura sa loob-eng cabin para sa kanilang mga sanggol na hindi pasanay sa karangyaan ng sasakyan habang dahan-dahang nagmamaneho upang hindi magising ang mga bata na kakatulog lamang sa mainit na yakap ng kanilang mga magulang na sa huli ay nakasama. Sa buong biyahe pabalik sa siyudad, paminsan-minsan niyang sinisilip ang center mirror upang tiyakin na totoong nasa likod niya si Liwei at ang mga bata. Hindi lamang ito isang ilusyon na lumitaw dahil sa labis na pressure sa loop ng mahabang panahon. Hindi sila bumalik sa pangunahing bahay, kundi tumungo sa isa pang bahay na pag-ari ni Lakan na mas pribado at malayo sa abot ng biyenang babay upang makapagsimula sila ng bagong buhay nang walang abala mula sa taong sumira sa kanilang pagsasama sa loob ng isang taon. Matapos tiyakin na komportable na si Liwei at ang mga anak sa bagong bahay na kanyang inihanda para sa kanilang tatlo simula ngayon, na may lahat ng pasilidad na kailangan para sa paglaki at pagunlad ng mga sanggol, nagpasya si Lakan na bumalik sa bahayng kanyang ina upang hingan ng sagot sa malaking kasinungalingan na sumira sa kanilang buhay sa lahat ng panahong ito. Mabilis na lumabas ang kanyang sasakyan sa mga daan nga siyudad na nagsisimula ng punuin ang ilaw nga gabi. Tila dala nito ang nagliliyap na galit sa dibdib ng lalaki na karaniwan ay kilala bilang kalmado at pasensyoso sa pagharap sa lahat ng problema sa negosyo at pamilya. Pagdating sa bakuran ng marangyang bahay kung saan siya lumaki, hindi na naghintay pa si Lakan upang buksan ang pinto at pumasok na may matigas na mukha na hindi pa kailanman nakita ng katulong o ng kanyang ina mismo. Dahil sa pagkakataong ito, dumating siya hindi bilang isang masunuring anak, kundi bilang isang asawa at ama na ipinagtatanggol ang karapatan ng kanyang pamilya na sa pilitang kinuha. Ang ina na nakaupo ng komportable sa sala ay nagulat nang makita ang pagdating ni Lakan na agad na lumapit sa kanya ng walang anumang pagpapakilala o pagbati na karaniwan nilang ginagawa araw-araw kapag nakikita sa maringal na bahay na ito. Nagtanong si Lakan na may mahinang boses ngunit punong tensyon kung bakit nagawang kanyang ina na itago ang kinaroroonan ng kanyang asawa at mga anak at naglakas loob na sabihin na namatay na silang lahat. Samantalang ang katotohanan ay buhay pa sila at nagdurusa sa baryo na malayo sa kaginhawaan ng siyudad. Sinubukan muna ngang ina na umilag, ngunit sa huli ay inamin ng may blangkong mukha na sinadya niya ang lahat ng iyon mula pa sa simula dahil hindi niya kailanman sinang-ayunan ang kanilang relasyon. Dahil si Liwei ay nakmula sa mababang lipunan na itinuturing na hindi karapat-dapat maging bahagieng mayamang pamilya na naktayo eng mataas na reputasyon sa lipunan sa loob eng maraming dekada. Sa huli ay ibinabangang ina ang lahat ng kanyang pagmamayabang at nagsalita na may malamig na tono na nagpapahiwatig na wala siyang kahit kaunting pagsisisi sa kanyang ginawa sa kanyang manugang at sariling apo. Ipinaliwanag niya na mula pa sa simula ng kanilang pagkikita,
Hindi niya kailanman sinang-ayunan ang relasyon ni Lakan kay Liway dahil sa malaking pagkakaiba sa estado ng lipunan sa pagitan kanilang mayamang pamilya at ng dalagang taga-baryo na walang mataas na pinag-aralan o sapat na pamana para sa ina. Ang kasal na iyon ay isang dunggis sa reputasyon nege pamilya na binuo sa loob ka maraming dekada, kaya naramdaman niya na may karapatan siyang gumawa ne unilateral na desisyon upang paghiwalayin sila upang mapanatili ang kalinisan, nege linya, nege dugo at ang yaman na dapat ay tamasahin lamang nege tinuturing niyang pantay ng walang pakialam sa damdamin ng sariling anak. Pinakinggan ni Lakan ang bawat salita na lumabas mula sa bibig ng babae na may puso na lalong nasisira dahil sa pakaunawa na ang kanyang sariling ina ay nakakagawa palang napakalaking kalupitan para lamang sa dangal at yaman na hindi niya madadala sa kamatayan. Nakita niya ang kanyang ina hindi na bilang isang figura na dapat igalang ng walang taros, kundi bilang isang tao na nawalan ng konsensya dahil sa matagal na paglubog sa karangyaan na nagpawalang saysay sa kanya sa pinakapangunahing pagpapahalaga sa sangkatauhan. Ang pagkadismaya ay napakalalim. Kaya naramdaman ni Lakan na ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lamang pakakaiba nga opinyon, kundi isang malalim na paghihiwalay na hindi kayang punuan ng anumang bagay. Dahil mas piniling kanyang ina ang yaman kaysa sa kaligayahan ng kanyang sariling anak at apo na dapat ay kanyang pinoprotektahan. Sa boses na matatag at walang iniiwanang puwang para sa karagdagang diskusyon, idineklara ni Lakan na simula ngayon hindi na siya kailanman babalik sa marangyang bahay upang manirahan kasama ang kanyang ina. Bagamat legal silang mananatiling konektado bilang ina at anak, idiniin niya na si Liway at ang kanilang dalawang kambal na anak ang kanyang pangunahing pamilya na kanyang unahin sa lahat ng bagay. At sinuman ang magtangkang saktan sila muli ay ituturing na kaawengang bagong buhay na kanyang itinatayo, malayo sa impluensyang ang taong sumira sa kanilang pagsasama sa lubngang isang taon na nakalipas. Hindi na nahintay si Lakan ng tugon o iyak ng pahingi ng tawad mula sa kanyang ina dahil alam niya na ang salita lamang ay hindi sapat upang ayusin ang sugat na dulot ng napaka-komprehensibo at malupit na kasinungalingan na ito. Tumingin si Lakan at lumabas sa malaking bahay na iyon, iniwan ang kanyang ina na biglang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Ngunit huli na ang lahat upang maibalik ang tiwala na nagkalat na parang basag na salamin sa harap ng kanyang sariling mga mata. Tumayo ang ina na nanigas sa harap ng pinto habang umiyak ng malakas nang makita ang sasakyan ng kanyang anak na nagsisimulang umalis ng dahan-dahan sa bakuran ng bahay na ngayon ay naramdaman na napakatahimik at malamig ng walang presensya en nag-isang pag-asa at ipinagmamalakian pamilya. Ang luha ng pagsisisi ay umagos ng malakas sa kanyang kulubot na mukha habang lalong lumalayo ang tunog ng makina ng sasakyan at naglalaho sa malayo. Nagiwan ng nakapanghinayang nakatahimikan sa loob ng marangyang bahay na ngayon ay naging tahimik na saksi sa kasakiman na nakpawalang saysay sa lahat ng pinakamahalaga sa buhay ng isang ina. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang katotohanan ay laging makakahanap ng kanyang sariling daan at walang anumang dahilan upang pahiwalayin ang pamilya na pinag-isa ng Diyos. Ang yaman at estado sa lipunan ay hindi dapat maging hadlang sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak at mga apo. Sana ay bigyan tayong lahat ng malawa na puso upang laging tanggapin ang katotohanan at protektahan ang pamilya mula sa masakit na kasinungalingan. Hanggang sa susunod na video.